Yung mga efforts ng NGOs natin, like yung UNTV, yung mga civil society organization. UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, SPO3 Ricky Santa Isabel at 6 na iba pang sangkot sa pagdukot sa Korean national na si Ji Ik-ju nasampahan na ng kaso ng Department of Justice. Pag sa ilalim kay Santa Isabel sa Witness Protection Program, tinutulan ni PNP Chief Ronald De La Rosa. 3 pulis na manoy sangkot sa kaso ng robbery extortion, arestado ng Quezon City Police. Dry run para sa bubuksang EDSA zipper lane sa bahagi ng Cubao Ortigas isinagawa ng MMDA. White House nagdaos na ng pre-inauguration event isang araw bago ang panunumpa ni President-elect Donald Trump bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos. 2016 Miss Universe candidates rumampa sa isang fashion show sa Davao City, suot ang mga damit na Habing Mindanao. At defending champion AFP Cavaliers hangad na makuha ang mahalagang panalo laban sa VOC Transformers upang makapasok sa quarterfinals ng 5th UNTV Cup. Magandang tanghali, 3 pulis ang naaresto ng Quezon City Police dahil sa kasong robbery extortion. Mula sa Camp Karingal, may report si Grace Casin live. Grace. Hawak na ng QCPD ang 4 na suspect sa robbery extortion matapos maaresto sa entrapment operation na isinagawa ng mga pulis at 3 nga dito sa mga suspect ay pawang mga pulis. Naharap ngayon sa kasong kriminal at administratibo ang 3 pulis na sina PO3 Aparilito Santos, PO3 Joseph Merin at PO3 Ramil Dazo. Kasama ang isang sibilyan na si Gaudencio Yu Jr. Ayon kay QCPD Director Guillermo Eleazar, pumunta sa bahay ng biktima ang 4 na suspect na may dalang warrant of arrest at nanghihingi ng 120,000 pesos para hindi na umanuhulihin ang nasabing biktima. Nakipagtawaran pa ang mga ito sa mga pulis hanggang sa bumaba sa 70,000 pesos ang hinihinging halaga ng mga suspect. Nagsumbong ang mga biktima sa mga pulis at agad nagsagawa ng entrapment operation at agad na aresto ang mga suspect kahapon sa Barangay Talipapa sa Quezon City. Nakumpiska sa mga ito ang kanilang mga service firearms, cellphone at isang kotse na may plate number MQC88. Samantala, isa ring MMDA officer ang nahuli sa hiwalay na entrapment operation na isinagawa ng QCPD matapos magsumbong ang biktima sa mga pulis na 5 beses na siyang paulit-ulit na hinuhuli kahit wala naman itong violation. Sa ngayon, hawak na rin ng mga pulis ang nasabing MMDA officer. Desidido ang biktima ng mga nahuling ito nitong mga pulis at maging ng MMDA officer na magsampa ng reklamo laban sa mga suspect upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Flor? Maraming salamat sa Grace Casin, nagulat live mula sa Camp Karingal. Pinangalanan na ni Police Superintendent Rafael Dumlao ang sinasabing Narco General na padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Narito ang report ni Lea Ilagan. Tahas ang
tinukoy ni Police Superintendent Rafael Dumlao si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo bilang padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Ayon kay Dumlao, ipinagmamalaki noon ni Santa Isabel na bata siya ni Garbo kaya't napasok siya sa Directorate for Intelligence. Ito rin aniya ang posibleng dahilan kung kaya't natanggap ito sa AIDG. Subalit nilinaw nito na hindi siya ang tinawagan ni Garbo upang i-accommodate si Santa Isabel. Later on, sinasabi niya na personal nga raw siyang tao ni General Garbo. Ang tawag na sa kanya is anak, no? And personally, no, may mga hinahandle silang personal business na pinapahandle. Sinabi naman ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro na patuloy pa ang isinasagawa nilang investigasyon sa kung sino ang nakausap ng general sa AIDG. Sa ngayon, yung formal investigation natin ay tumatakbo. So, hantayin muna natin kung ano magiging resulta ng investigation na kinakandak ng AKG. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na golf set ni Ji-ik Jo ang natagpuan sa Grim Funeral Service sa Caloocan na magtungo ito sa AKG. Ayon sa legal officer ng AKG na si Attorney Dennis Wagas, ito ang ipinangbayad ng grupo ni Santa Isabel sa punerarya para tanggapin ang bangkay ng biktima. Itong golf set which was identified ng misis ng ating kidnap victim po. So this was the inventory, then marked, then po sa place ng insidente. Aniya, malaking tulong ito sa isinasagawa nilang investigasyon laban sa grupo ni Santa Isabel. Ang golf set ay nakuha sa punerarya matapos maghain ng search warrant ang anti-kidnapping group sa lugar. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nakakita ng sapat na basehan ng Department of Justice para sampahan ang kasong kidnapping for ransom with homicide si SPO3 Ricky Santa Isabel at 6 na iba pa kaugnay ng pagdukot sa Korean national na si Ji-ik Ju. May report si Roderick Mendoza. Inaprubahan na ng DOJ ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek sa pagdukot sa negosyanteng Koreano na si Ji-ik Ju sa Angeles City, Pampanga noong Oktubre ng nakaraang taon. Batay sa resolusyong inilabas ng DOJ, may sapat na basehan upang kasuhan ng kidnapping for ransom with homicide sina SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong at sina alias Police, alias Jerry, alias Sir Dumlao at alias Ding. Ginawang batayan ng DOJ ang salaysay ni na SPO4 Villegas at PO2 Christopher Baldovino na parehong nakatalaga sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Sa paniwala ng dalawa, lihitimo ang operasyon na kanilang sinamahan dahil sinabi ni Santa Isabel na sangkot sa illegal na droga ang biktima at nagpakita pa ng search warrant laban dito. Dinukotan nila ang biktima noong October 18 sa bahay nito kasama ang kasangbahay na si Marisa Morquicho. Ayon kay Villegas, tinulungan niya si Santa Isabel at isang pulis at alias Jerry sa pagbitbit sa biktima na sa pilitang isinakay sa itim na Ford Expedition. Pagkatapos nito ay dinala umano ang biktima sa Camp Crame at napansin niyang kausap ni Santa Isabel ang isang Sir Dumlao. Nakita rin umano ni Villegas na sinakal at napatay ni Santa Isabel ang biktima. Pagkatapos nito ay tinawagan umano ni Santa Isabel ang isang alias Ding na pumayag na tanggapin ang bangkay ng biktima kapalit ng 30,000 pesos at isang golf set. Pero kahit patay na ang biktima, hiningan pa rin ng 8 million pesos na ransom ang asawa nitong si Kyung Gin Choi. Ayon sa salaysay ni Choi, nagbayad siya ng 5 million pesos sa mga kidnapper noong October 30. Ngunit tumanggi na siyang ibigay pa ang 3 million pesos nang walang maipakitang katibayan ang mga salarin na buhay pa ang kanyang asawa. Bukod sa pagsasampa ng kaso sa mga sospek, iniutos din ng DOJ na magsagawa ng hiwalay na preliminary investigation sa kasong illegal detention dahil sa sapilitang pagpigil sa kasangbahay ng biktima na kinalaunan ay pinakawalan din ng mga sospek. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At sa kaugnay pa rin balita, inihayag ni PNP Chief Ronald Bato Del Rosa na mismong sa Camp Crame pinatay ang South Korean businessman na si Ji-ik Ju. Narito ang report ni Rosalie Coz.
Nagpahayag ng pagkamuhi at kahihiyan si PNP Chief Director General Bato de la Rosa dahil napag-alamang mismong sa Camp Crame o sa mismong headquarters ng pambansang pulisya, ginawa ang pagpaslang sa dinukot na South Korean businessman na si Ji-ik Ju. Very angry, very offended, and kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Sa hiya. And it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa hiya. Hiyang-hiya ako. Ginawa ni Director General de la Rosa ang pahayag sa isang press briefing sa Malacanang kahapon. Sinabi rin ng opisyal na walang kaugnayan ng naturang kaso sa Oplan Tukhang o anti-drug campaign ng pamahalaan, kundi matagal ng modus operandi ito ng mga sindikatong pulis, kung saan kinikidnap ang mga high-value targets sa pamamagitan ng pag-aresto gamit ang peking warrant of arrest, nanghihingi ng ransom sa mga kaanak, pinapaslang ang biktima at sinusunog ang mga labi upang walang maging ebidensya. At apparently, matagal na itong ginagawa, yung style na ito, yung kinikremate yung kidnap victim, kaya pala pagkatanggap ng ransom, wala pa rin bumabalik na victim, nawawala. Yung pala, wala ang body of the crime dahil assist na eh. Pag assist na yung tao, Samantala, magbibigay ng paliwanag at resulta ng ginagawa pa nilang investigasyon si PNP Chief de la Rosa sa South Korean government hinggil sa krimen at humingi na rin ng paumanhin sa pamilya ng biktima. I am very sorry na nangyari itong krimen na ito. At mga tao ko pa yung involved. I will give them the proper explanation in due time. Anyway, dandahan naman namin ini-explain doon sa wife at saka nung ambassador any update, any development regarding the investigation of the case. Muling binigyang diin naman ang general na hindi ito makakapayag na maging state witness sa kaso ang sangkot na pulis na si SPO3 Ricky Santa Isabel na sa tingin nito ay most guilty sa kaso. Samantala, nanindigan naman si Director General Bato na kumpara noong mga nakalipas na administrasyon kaysa sa kasalukuyan, mas marami anyang krimen ang ginawa ng mga tiwaling pulis noon kaysa ngayon at hindi lamang nahayag ang mga ito sa publiko. Galit din anya ang Pangulo dahil sa pangyayaring ito. For all you know, magprangkahan tayo, mas maraming krimen ginawa noon pa sa hindi pa panahon ni President Duterte, yung mga pulis na sindikato na yan na hindi nalalaman dahil yung liderato ng PNP hindi ganun katindi yung paghahabol, pag-internal cleansing ng kapulisan. Sorry po sa mga nagdaan at si PNP. Sorry po. I don't mean to offend. Hindi man din sila magtapang-tapangan kung wala silang presidente na backup na ganun katapang rin na presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. At samantala, tukoy na rin ang may-ari ng punerarya na pinagdalhan sa labi ng Korean businessman na si Ji-ik Ju. Kaya pa man sinasabi nakalis na ng bansa ang may-ari ng punerarya na si Barangay Captain Ding Santiago na dati rin palang pulis Caloocan. Narito report ni Grace Casin. Isang incumbent barangay captain ang may-ari ng Dream Funeral Homes ang punerarya sa Caloocan na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng Korean businessman na si Ji-ik Ju. Ayon kay Caloocan Mayor Oscar Malapitan, nasa ikalawang termino na ito bilang punong barangay sa Barangay 165. You might be referring to Barangay Captain Ding Santiago. He is an incumbent barangay captain of Barangay 165. Isa umanong dating pulis sa Caloocan si Santiago at nadestino sa Northern Police District. Base umano sa kwento ng mga dating pulis na nakasama nito sa trabaho, matagal nang magkakilala sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Santiago. According doon sa mga lumang pulis sa Caloocan, mga nakasama niya raw yan sa district.
Kinumpirma rin ng alkalde na nakaalis na ng bansa si Santiago noon pang January 8. Buwan anya ng Disyembre na mag-file ito ng leave upang bisitahin umano ang kanyang mga kaanak sa Canada hanggang February 8. Sinabi pa ni Mayor Malapita na sa kasalukuyan ay hindi pa sila nagsasagawa ng anumang investigasyon dahil wala pang formal na kasong nakasampa laban kay Santiago. Sa kabila nito, tiniyak naman niyang handa silang makipagtulungan sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Papala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga gobernador na tulungan siya sa kanyang anti-war or anti-drug war. Ginawa ng Pangulo ang apela sa kanyang pulong sa mga gobernador sa Malacanang kahapon. At narito ang report ni Mirasol Abugadil. Kumpara sa meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga alkalde noong nakalipas na Miyerkules, kung saan may mga pagbabanta ang punong ehekutibo, mas kalmado ang Pangulo nang harapin niya sa Malacanang kahapon ang mga gobernador. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, pag-apila na tulungan siya sa kanyang anti-drug war ang inilapit ni Pangulong Duterte sa mga gobernador. Nag-appeal siya sa gobyerno na tulungan siya sa problema natin sa droga. Use their powers, yung kanilang gamitin lang yung resources nila para sa war on drugs. Dagdag pa ng general, naging seryoso ang pag-uusap ng Pangulo at ng mga punong lalawigan bagaman tumatawa rin ang mga ito sa tuwing nagbibiro si Pangulong Duterte. Sa kabuuan, mas naging magaan ang pakikipag-usap kahapon ng punong ehekutibo sa kanyang mga nasasakupang local chief executives. Mas kalmado at more on appeal, not more on threat na papabaril ko kayo sa chief of police pag ayos siya. Walang ganon. Iba ito sa senaryo noong nakalipas na linggo kung saan, ayon mismo kay Pangulong Duterte ay pinagalitan niya ang mga alkaldeng sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa at nagbigay din ng babala sa mga protektor nito. Huwag kayong pumasok niya. Papatayin mo. Wala tayong... Huwag kayong pumasok. And do not give protection because I will run after you. At marami kayong, alam ninyo kung ano yan. Kakalkalin ko yung IFT. And I will explain item for item bakit. Because if your city or town is in disarray at ang influence ng drugs malakas, you justify to me your operational and your confidential funds. Kasi kung ang syudad mo magulo, hindi mo kailangan sa ibig sabihin hindi ka nagtatrabaho. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At muling tinuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko ng kanyang anti-drug campaign ng pamahalaan, partikular na ang simbahang Katoliko. Naritong report ni Rosa Licos. Matitindi ang ginawang pagkwestiyon kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtuligsa ng mga simbahan at paring Katoliko na kritiko ng kanyang anti-drug campaign. Ayon sa Pangulo, mabigat ang suliraning kinakaharap ng bansa hinggil sa iligal na droga, subalit sa halip na tumulong ang simbahang Katoliko sa pagsugpo nito ay inaakusahan pa ang pamahalaan ng extrajudicial killings. Tanong ng punong ehekutibo, bakit hindi ginagamit ng simbahan ang pondo nito sa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipinong naging biktima ng illegal drugs? Kayong simbahan ng Katoliko, milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines, karaming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kami yung pera namin, experience namin sa tao. Kayong mga pare, mga obispo, magaganda ng suot ninyo. Meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, kung nais naman ng mga paring Katoliko na matapos ang mga drug-related killings sa bansa, dapat pangaralan ng mga pari ang kanilang mga miyembro dahil karamihan ng mga involved sa illegal na droga sa bansa ay mga Katoliko. All you have to do is to preach
Kasi karamihan dito Katoliko. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. E di nakakatulong pa kayo. Ilang tuntunin at paniniwala rin ng simbahang Katoliko ang hindi naiwasang tuligsain ng Pangulo, maging ang marangyang pamumuhay ng mga pari nito. Tumulong kayo. Ito nga ibigay ko sa inyo. Basbasan ninyo ito ng holy. Totoo man kayo ang holy water. Paliguan ninyo ng isang tunilada tubig para gumaling. Ay, ito natatis yung mga miracle yung tubig ninyo. Hindi ipainom ninyo with all the pageantry and ceremony. Pag gold pa kayo ng mga chalice dyan. Eh, samantala yung nangkikinig sa inyo, mga walang kain. Po sa bata pa, yon hell and heaven. Wala naman bumalik dito. Sinabi na yung San Pedro ninyo may manok pa. Umakyat yung manok sa langit. Buang kayo. Sa uli, hindi na rin naiwasan ng Pangulong pangaralan mismo ang mga membro ng simbahang Katoliko na mag-isip-isip dahil anya sa mga kontrobersyang kinasasangkutan mismo ng kanilang mga pinuno. May mga Katoliko, isipin ninyo yan. Ano bang tinulong ng reliyon sa inyo? Pare, sa amin pare, 3 pare, tagdadalawang asawa. 4 kami, 1 mayor, 3 pare. There is a book. It is entitled Altar Secrets. It's online. It was written by a narrator of the CBCP. After his long years nagtatrabaho dyan sa inyo, he wrote a book now. It's called Altar Secrets. Basahin ninyo. Homosexuality, skandal, lahat na. Kung tinuligsa ng Pangulo ang mga paring bumabatiko sa kanyang anti-illegal drugs campaign, todo naman ang ibinibigay na suporta nito sa mga tauhan ng pulisyang anyay tapat na tumutupad ng kanilang katungkulan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Balak ni Solicitor General Jose Calida na dagdagan pa ang bilang ng mga solicitor sa bansa. At mula sa Malacanang, may report si Rosa Licoz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waila. Nanawagan si Solicitor General Jose Calida sa mga valedictorian at top-notcher sa bar exam na maging bahagi ng Office of the Solicitor General o OSG. Ang OSG ang legal na tagapayo at tagapagtanggol ng pamahalaan ng Pilipinas kung saan tungkulin nitong katawanin ang sambayan ng Pilipino, pamahalaan at mga ahensya at opisyal ng gobyerno sa alinmang litigasyon at paglilitis sa Supreme Court at Court of Appeals. Sa ngayon, bahagi ng kampanya ni Solgen Calida na palawigin ang puwersa ng OSG at pataasin ang kalidad ng serbisyo ng mga abogadong bahagi nito. Handaan niyang i-accelerate ang mga qualified na aplikante mula Associate Solicitor 1 to Associate Solicitor 3. May mga capacity building seminars at conference din tanggapan para sa kanila. Bukod dito, ipinapadala rin nila ang mga solicitor sa ibang bansa upang pag-aralan ng mga pinakahuling trends sa arbitration law. Samantala, kabilang naman sa mga ipinagmamalaki ni Solicitor General Calida ng mga accomplishments sa ilalim ng kanyang pangasiwa ay ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin nito laban sa China sa Arbitral Tribunal at pagkatig ng Korte Suprema na mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosa Licoz, live mula sa Malacanang. Susunod, dry run para sa bubuksang EDSA zipper lane sa bahagi ng Cubao Ortigas isinagawa ng MMDA. Alos 2,000 puno nanganganib na putulin dahil sa itatayong MRT Line 7 project al sa DENR. At inaugurasyon ni Donald Trump bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos, kasado na. Nagsagawa ng dry run ang Metro Manila Development Authority o MMDA para sa bubuksang zipper lane sa Lunes sa may Cubao patungong Ortigas flyover. Mula sa Makati City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Yes,
Flor, isang dry run nga ang isinagawa kanina ng Metro Manila Development Authority para dito sa bubuksang zipper lane na magsisimula nga dyan sa may bahagi ng Cubao Main Avenue hanggang makababa nga ang mga motorista ng EDSA Ortigas Flyover. Isinagawang dry run na masubukan at makita ang aktwal na magiging epekto ng zipper lane sa daloy ng mga sasakyan sa may bahagi ng EDSA southbound tuwing rush hour sa umaga. Pinangunahan ng dry run ni MMDA Acting Chairman Tomas Orbos at iba pang mga tauhan ng MMDA. Mula Cubao Main Avenue, pinapasok ang mga pribadong sasakyan sa isang lane ng EDSA northbound. Magtutuloy-tuloy yon hanggang sa sila ay makababa ng EDSA Ortigas Flyover. Pagkalagpas sa may area ng Poveda, isang exit point ang binuksan ng MMDA kung saan dito muling dadaan ang mga sasakyan upang makapasok muli ng EDSA southbound. Sa pagtayangan ng MMDA floor, mababawasan ng nasa 20 minuto ang oras ng biyahe ng mga motorista kapag nabuksan na ang zipper lane. Floor, matapos nga ang isinagawang dry run ay nakausap natin itong si MMDA Acting Chairman Tomas Orbos at batay nga sa kanilang naging obserbasyon ay nagdulot ng mabigat na daloy ng mga sasakyan sa may northbound EDSA yung isinagawang dry run. Kaya naman nagdesisyon floor ang MMDA na ipagpaliban na muna yung nakatakda ng pagpapatupad nitong zipper lane sa Lunes at ayon nga sa MMDA ay kinakailangan pa nila itong muling pag-aralan para nga malaman kung papaano nga ba nila epektibong maipatutupad itong bagong traffic management scheme na ito. So inuulit natin floor sa lahat ng ating mga motorista, postpone po ang pagpapatupad ng zipper lane sa darating na Lunes. Floor? Joanne, ano bang ang pangunahing dahilan at ipinagpaliban yung pagpapatupad ng zipper lane na yan? Kanina nakita natin, nung dumaan din kasi tayo mismo dun sa zipper lane na binuksan ng MMDA, medyo nag-cause siya ng heavy traffic dito sa may area ng northbound. So correction doon, sa may northbound area. Kaya naman nakita ng MMDA na siguro meron silang na-miss out dun sa kanilang plano. Kaya mamaya ay magpupulong muna sila ulit para nga malaman kung ano nga ba yung iba pang naging problema dito sa isinagawang dry run. Okay, Joanne, maraming salamat. Nagulat ng live mula sa Makati City. Aabot sa halos 2,000 puno ang maaaring putulin para bigyang daan ng pagtatayo ng MRT-7. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Yes, Ray. Yes, Flor, nanganganib nga na maputol itong libong puno sa bahagi ng Quezon City at sa ilang bahagi ng Bulacan dahil sa pagtatayo nitong MRT-7. Mahigit sa 23 kilometro ang haba ng Metro Rail Transit 7 na magmumula sa San Jose del Monte sa Bulacan hanggang sa may North Avenue. Ayon sa DNR-NCR, kapag nakapag-inventory na sila ng mga maapektuhang puno at aabot ito sa mahigit 1,800. Ilan sa mga punong dadaanan ay ang mga nasa Commonwealth Avenue at posible ring mahagingan ng bahagi ng Lamesa Watershed. Sa 23.17 km na haba ng MRT-7 ay nasa 12.7 km ang elevated, 6.7 km ay ground level, habang ang 3.7 km naman ang underground na magmumula sa area ng UP Techno hanggang sa dulo ng North Avenue. Ayon sa DNR-NCR, nasa 1,200 ang kailangan putuling mga puno, habang nasa 600 naman ang maaaring i-relocate o ilipat lamang gamit ang boulder equipment. Kasama sa kondisyon ng DNR ang pagtatanim ng 50 puno sa bawat isang puno na puputulin, habang 100 bagong puno naman kung mamamatay ang ililipat na puno. Noong 2010 ay nabigyan na ng environmental compliance itong contractor at ng MRT-7 project, subalit muling ilalatag ang plano sa bagong kalihim ng DNR na si Secretary Gina Lopez. Lord, nakausap din natin kanina ang City Administrator ng Quezon City na si Aldrin Cunha, at sinasabi niya dito sa Quezon City, dito sa Commonwealth hanggang dyan sa may bahagi ng Novaliches ay maaaring nasa 500 puno ang maaaring putulin o i-relocate. Hindi lahat ay puputulin at maaaring gagawin nila yung kanilang magagawa para magkaroon ng relocation doon sa mga puno na maaaring daanan itong MRT-7. Lord? Maraming salamat si Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City.
Bukod sa panukalang pagbababa ng personal income tax rate at karagdagang excise tax, isusulong na rin ng ilang mambabatas ang panukalang pagbibigay ng subsidiya sa mga commuter. Narito ang report ni Nel Mariboho. Hindi kumbinsido ang minority group sa tax reform package na ipiniresinta ng Department of Finance sa lower house. Nakapaloob sa panukalang reforma sa pagbubuwis ang pagbibigay ng tax exemption sa mga kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 pesos kada taon. Ngunit kaalinsabay nito ay dadagdagan naman ng kabuuang 6 pesos ang excise tax sa diesel, gasoline at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ako Bicol Representative Alfredo Garbin, kung sakaling maipapasa ito sa Kongreso ay dapat maisulong rin ang pagbibigay ng subsidiya sa mga commuter na direktang tatamaan ng dagdag buwis sa produktong petrolyo. Ang pampalubag loob nila dito is a targeted subsidies with the same structure as the 4Ps. Nangangamba naman ang mambabatas na mahihirapang makapasa ang panukalang tax reform package ng administrasyon sa lower house. Bagamat nasa package ang pagpapababa ng income tax rate, nakapaloob din sa panukala ang kontrobersyal na pagtataas ng excise tax sa petroleum products na tinututulan ng ilang mambabatas. Anumang forma ng pagbubuwis ay pabigat. Lalong-lalo na sa petrolyo, ito ay napakabigat dahil lahat tayo ay maapektuhan. Ang nakakatawangan nitong tax reform package ay lumalabas na pumapabor pa mismo sa mga malalaking negosyante. Naniniwala naman ang Finance Department na ang pagsusulong ng tax policy reform ay makakatulong ng malaki sa ekonomiya lalo sa pagpupondo ng infrastructure programs ng pamahalaan dahil aabot sa 163 billion pesos ang magiging dagdag revenue ng pamahalaan sa taong 2018. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Aprobado na ng Department of Education ang pagkakaloob na mahigit sa 900 milyong pisong hardship allowance sa mga gurong nakadestino sa mga mahihirap na lugar. Narito ang report ni Aga Kaakbay. Inaprubahan na ng pamahalaan ang pagkakaloob ng Special Hardship Allowance ng mga guro. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na noong January 18 pa naaprubahan ang proyekto ng Department of Education. The Department of Education is set to release 977 million hardship allowance for teachers. After the Department of Education, Secretary Lingling Briones approved on Wednesday, January 18. Ang Special Hardship Allowance o SHA ay ibibigay sa mga gurong may hawak na multi-grade o mahigit sa 2 klase, mobile at mga nagtuturo sa alternative learning system programs. Sakop ng pondong ito ang kulang 15,000 paaralan kung saan nakatalaga ang mga guro sa hardship post. At may multi-grade classes samantalang higit 2,000 naman para sa mga community at mobile learning centers. Ang mga paaralang ito ay may transport inaccessibility at nakararanas ng kahirapan dahil sa mga kalamidad at armed conflicts. Matagal nang hinihingi ni Secretary Briones sa Department of Budget and Management ang nasabing allowance para sa kompensasyon ng mga guro na nasa mahihirap na sitwasyon. Computation of the allowance for multi-grade, mobile and ALS coordinators are based on the number of classes or learning levels that the teachers handle. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pino na sa pagdinig ng Senado kahapon ng tila kawalan ng Disaster Preparedness Protocol ng Department of Energy sa panahon ng mga sakuna at bagyo. Narito ang report ni Joyce Balancio. Mag-iisang buwan na magmula ng manalasa ang Bagyo Nina sa bansa, pero hanggang ngayon may mga lugar pa rin na hindi pa nagkakaroon ng kuryente. Sa ibinigay ng update ng Department of Energy sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, 6 pang electric cooperatives sa Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Sur at Albay ang problemado. Ayon sa DOE, iba-iba ang rehabilitation at restoration efforts ng mga lugar na ito kaya natatagalan sila mabigyan muli ng supply ng kuryente. Ikinadismaya naman ni Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian na walang protocol o planong paghahanda ang DOE sa kada sakuna at bagyo na dumarating sa bansa. I like to inform that as of the moment, sir, individual po ang approach, kanya-kanya po yung mga co-ops. Pero wala kayong set protocol na sinusundan na 1 week before
No, all the issues will be advised. Walang ganon. As of the moment po, wala po. Anong balak nyo dito sa circular niya? Kailan nyo i-activate yan? Sir, as soon as possible po. Kaugnay nito, ipinapanukala ni Senator Gatchalian na bigyan ng sariling 750 million fund ang electric cooperatives para mas madali silang makabangon matapos masalanta ng bagyo. Ito rin ang gagamitin para makabili ang kooperatiba ng mga mas matibay na gamit at pasilidad na makasasabay sa mga sakuna. Bagaman may Quick Response Fund ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hindi agad nababahaginan ng pondo ang electric cooperatives kaya kumukuha na lamang sila ng calamity loans. Napupudpud po yung sapatos namin kakalabi just so na ma-convert yung loan into subsidy. And those 2 years, naghirap na yung mga member consumers in terms of higher rates. Kaya naman umaasa si Senator Gatchalian na maipapasa nila ang batas para magkaroon ng hiwalay na pondo ang kooperatiba. Itong batas na ito ay magdadagdag ng pondo para mabilis makabangon ang ating mga electric cooperatives sa mga nasalantang lugar. Sir, for restoration lang talaga o pati preparation? Yes, pati preparation and restoration. Ito yung pinakamahalagang components itong bill. So kasama dito sa bill na ito yung paghahanda, no, para hindi na mabilis matumba yung mga poste, masira yung mga gamit nila. Sa ngayon ay sa ilalim na sa Technical Working Group ang panukalang batas na ito ni Senator Sherwin Gatchalian. Umaasa ang senador na maipapasa na nila ito sa lalong madaling panahon, gayong malaking suporta naman ang natatanggap nito mula sa iba't ibang ahensya at departamento ng pamahalaan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ibinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinasadya ng mga bandido at terorista ang paggawa ng karahasan sa Mindanao upang makuha ang atensyon ng ISIS. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Bagaman confidential, ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtitipon ng mga bagong talagang opisyal ng Philippine National Police ang ginagawang estratehiya ng mga local bandit at terrorist group sa Mindanao tulad ng Abu Sayyaf Group at Maute Group. Kani-kaniyang gawa ng karahasan aniya ang mga ito upang makuha ang atensyon ng pinakakilabot na teroristang grupo sa buong mundo, ang ISIS. Ginagamit pa aniya ng mga ito ang operasyon ng iligal na droga sa Mindanao at nagtutungo pa sa ibang probinsya upang mandamay ng iba. Kaya nagbibidahan yan sila who is the more cruel and brutal, because that would be the body that would favor the accreditation, ika nga. Nagbidahan yan. Na sa Mindanao, tunilada yung Cebu. Not only the Moro, but also mga warlords na Christians. Ngayon, ang ginagamit nila, we're not still clear on this, but yung mga taga Mindanao, pupunta na dito sa Leyte, pati yung pumutok sa Davao, or Maote. We know that because sa signature, malaman namin. Ayon naman sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi rin dapat baliwalain ang impormasyong binitiwan ng Pangulo. Dagdag pa ng kalihim, kalat na sa buong mundo ang impluwensya ng international terrorist group kaya hindi dapat ito ipagwalang bahala. Matatanda ang pinairal ang state of national emergency on the account of lawless violence dahil sa banta sa seguridad ng mga local terrorist group hindi lamang sa mga lugar sa Mindanao kundi sa iba pang pampublikong lugar. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi na bubuhayin pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang issue ng Mama Sapano encounter. Gayunpaman, kunwestiyon ng Pangulo kung sino ang nagplano sa pagdakip sa teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan na ikinasawi ng SAF 44 sa Mama Sapano noong 2015. Okay lang is one question. Why was it that there was a war the whole day at hindi pinapasok yung sa Awang, sa Davao City, Jensen? Bakit hindi tinawag yung air assets? Yun lang. Huwag na yung sino nagkapera doon, sino kumana noon, o partida, o pang ano mo, pang retire mo. Huwag na yun natin, o sinong nagplano doon na bright
Wala kayo, Bright, ang nagplano noon. Ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag sa kanyang pakikipagpulong sa mga gobernador sa Malacanang. Sa susunod na linggo, gugunitain ang ikalawang taon ng Mamasapano Encounter. Nakatakdaring makipag-usap ang Pangulo sa mga byuda ng SAF 44. Nangako ng pagkakaisa si US President-elect Donald Trump sa kanyang talumpati isang araw bago ang kanyang inaugurasyon bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos. At mula sa Baltimore, Maryland, may report si James Buntuyan live. Go ahead, James. Yes, magandang tanghali, Laila. Ilang oras bago ang kanyang inauguration bilang 45th President ng Bansang Amerika, ay dumating na sa Washington si President-elect Donald Trump. Kasama ni Trump ang kanyang asawa na si Melania at ang kanyang mga anak. Una ay nag-host ng luncheon si Trump sa kanyang gabinete at staff sa Washington. I tell you what, one thing we've learned, we have by far the highest IQ of any cabinet ever assembled. Matapos ito ay tumungo naman ang President-elect sa Arlington National Cemetery upang isagawa ang traditional na laying of wreaths. Nangako si President-elect Donald Trump na pagkakaisahin niya ang Amerika at ang pagkakaroon ng pagbabago sa kanyang maikling talumpati sa harap ng kanyang mga supporters sa isang pre-inauguration concert sa bispiras ng kanyang presidential inauguration. Nagdadagsa rin ang mga supporter ni Trump sa Washington, D.C. at muli nitong ipinaalala na marami ang nagdududa sa naging tagumpay nito sa kanilang kampanya tungo sa pagkapanalo sa presidential election. Ipinangako rin ni Trump na ibabalik niya ang mga trabaho sa bansa, paigtingin ng military at patitibayin ang border ng Amerika. I'll see you tomorrow, and I don't care, frankly, if it's going to be beautiful or if it's going to rain like crazy. Makes no difference to me. I have a feeling it's going to be beautiful. But I will see you tomorrow, and I'm going to be cheering you on. You're going to cheer me on, but I'm going to be cheering you on because what we've done is so special. All over the world they're talking about it. All over the world. Matapos ang welcome concert na tumagal ng halos 2 oras, inaasahang titigil at magpapahinga si Trump sa Blair House, ang presidential guest residence na malapit lamang sa White House. Bago ang formal na panunumpa nito ay dadalo si Trump at pupunta ito sa St. John's Episcopal Church malapit sa White House at pagkatapos nito ay kasama ang kanyang asawa na makakasama nila si President Barack Obama at First Lady Michelle Obama para sa morning coffee bago ang motorcade papunta sa Capitol. Manunumpa si Trump at Vice President Mike Pence sa harap ni Chief Justice John Glover Roberts Jr. dakong 11:30 ng umaga oras sa Washington, D.C. o alas 12:30 ng madaling araw oras dyan sa Pilipinas. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan sa studio, Laila. Maraming salamat sa James Buntuyan live mula sa Baltimore, Maryland. At sa kaugnay na balita, ilang pagbabago ang inaasahan sa pagpasok ng administrasyon ni Republican Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Amerika. Kabilang na dito ang controversial na healthcare program ni outgoing President Barack Obama. Narito ang report ni Sonny Cos. Sa Biyernes, Enero 20, araw dito sa Amerika ay nakatakda ang isang makasaysayang inaugurasyon ni Donald J. Trump bilang ika-45 Pangulo ng Amerika. Kapwa ay naabangan at pinangangambahan ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga pagbabagong gagawin ni Trump sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ilan sa ikinampanya ni Trump ang pagpapawalang bisa ng Obama healthcare law sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. We're going to be submitting as soon as our secretary is approved, almost simultaneously, shortly thereafter, a plan. It'll be repeal and replace. It will be essentially simultaneously. Plano rin ni Trump na bawasan ang buwis para sa healthcare premiums, payagan ng pagbili ng health insurance sa buong linya ng estado at lumikha ng block grant para sa state Medicaid programs. Sa ilalim ng Obamacare, nasa 20 milyong mamamayan ng Amerika na dating walang health insurance ang nagkaroon ng insurance coverage. Palaisipan na sa ngayon kung ano ang mangyayari sa milyong mga mamamayan na kasalukuyang nakikinabang sa programa.
Posible din niyang bawiin ang executive actions ni Obama sa immigration at gun ownership at ang pagpapatigil ng Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA. Ang DACA ay nagpapahintulot sa mga undocumented immigrants sa Estados Unidos na pumasok sa bansa bilang mga menor de edad at sa loob ng 2 taon ay papayagang makapanatili sa bansa nang hindi madedeport. May pagkakataon din ang nasa ilalim ng deferred deportation na makakuha ng work permit. Inaasahan rin ang paglalagay ng conservative judge na posibleng sumikil sa karapatan ng LGBT. Gayon din ang posibleng legalisasyon ng marijuana. Sa kabila nito, mismong si outgoing President Barack Obama ang nagsabing nararapat lamang na sundin ni Trump ang kanyang mga sariling vision at values bilang susunod na Pangulo ng bansa. My working assumption is that having won an election opposed to a number of my initiatives and certain aspects of my vision for where the country needs to go, it is appropriate for him to go forward with his vision and his values. And I don't expect that there's going to be enormous overlap. Maraming ipinangako sa Trump sa nakarang halalan. Ang iba sa mga ito ay hindi nakalulugod sa ilang residente ng bansa. Ngunit ang lahat ng ito ayon sa kanya ay upang maibalik ang dating karangalan ng Amerika. Stanikos, UNTV News and Rescue, New York, USA. At alamin naman natin ang iba pang balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. At least 20 people have died, 70 were injured, and more than 30 others remain missing after a commercial building caught on fire and collapsed on Thursday morning in Tehran, capital of Iran. Tehran Mayor Mohammad Bagher Ghalibaf said at least 20 firefighters lost their lives and more than 70 others were injured. The rescue operation is still underway as more than 30 firefighters are trapped in the rubble. Iranian President Hassan Rouhani has ordered a thorough investigation into the fire. Meanwhile, in Italy, rescuers are preparing to work through the night as hopes of finding survivors dwindled after a huge avalanche swallowed up a luxury mountain hotel in central Italy. Local authorities said about 30 people had been in the building at the time, including 2 children. Only a couple of survivors had been found, 2 men who had been outside when the disaster struck. The rescue operation has been hampered by meters of snow which has fallen on the Gran Sasso mountain range in the central Abruzzo region in recent days. The disaster struck just hours after 4 earthquakes with a magnitude of above 5.0 hit central Italy, sparking fears about possible avalanches. And in Mexico, schools in northern state of Nuevo Leon implemented additional security checks of backpacks a day after a teenage student suffering depression shot 3 students and a teacher at a private school before killing himself. The 15-year-old student pulled out a handgun inside a classroom at the bilingual Colegio Americano del Noreste and began shooting, critically wounding 3 of his victims before turning the pistol on himself. Officials report the gun used in the murders belonged to the assailant's father. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Susunod, defending champion AFP Cavaliers hangad na makuha ang mahalagang panalo laban sa BOC Transformers na magdadala sa kanila sa quarterfinals ng 5th UNTV Cup. Mga damit na habing Mindanaon, tampok sa pagrampa ng 2016 Miss Universe candidates. Sa ating serbisyong kasangbahay, halos 9 na ang detainees ng Antipolo City Jail na bigyan ng libreng medical at legal services ng UNTV at MCGI. C-News would like to thank the following: Vimos Variety Store, Medical Depot, KUSEP General Merchandise, Shobai Enterprises,
SM Vasquez Transport Service, Ted Bigasan, Tang Vegetable Dealer. Tatangkayin ng defending champion AFP Cavaliers na makuha ang napakahalagang panalo laban sa BOC Transformers upang makapasok sa quarterfinals ng UNTB Cup Season 5. May report si Bernard Dadis. Doble kayod ang ginagawang paghahanda ng defending champion AFP Cavaliers upang manatiling buhay ang kanilang tsansa na maidepensa ang kampyonato ngayong season. Makakasagupan ng AFP ang powerhouse team BOC Transformers sa Linggo alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nasa ika-4 na pwesto ngayon ng Cavaliers kaagapay ng BFE Firefighters na may 5 panalo at 4 na talo. Sunod lamang ang nasa ilalim na pwesto na NHA Builders at MMDA Black Wolves na may 4-5 win-loss record. It's a must-win situation again for us against BOC. So, we expect that ibigay namin 100%. Ito na yung final game. Pag natalo pa kami, baka hindi pa kami pumasok. So, there's no other chance to give our best. Bagamat mataas ang moral ngayon ng Cavaliers matapos talunin ng two-time champion Judiciary Magis noong linggo, tiniyak ng kupunan na hindi sila magpapabaya sa pag-ensayo. Ano yung ginawa naming ensayo na nakuha namin tong panalo to, siguro mas dodoblehin pa namin. Matindi yung paghahanda namin nung last week, so kung meron kami bagong trainer ngayon na talagang kinukondisyon kami lahat, ginagawa para magkumanda yung laro namin. Ang BOC Transformers na nakalasap ng pagkatalo sa unang pagkakataon sa Liga ng mga Public Servant noong nakaraang linggo kontra BFP nangakong babawi sa susunod na laban. Lahat ng team kasi nag-a-adjust sa amin pinag-aaralan na yung ginagawa namin. So itong talong to magiging learning experience namin. Tiniyak rin ng BOC na makapaglalaro na sa linggo ang kanilang playing coach na si Kenneth Captain Marvel Doremdes. Execution namin ay yung conditioning namin. Siyempre si Coach Kenneth maglalaro na sa next game namin. May sakit kasi si Coach Kenneth, so next game nandito na siya, may isa pang leader na magdadala sa amin. Bernard Dadis para sa UNTB Cup Season 5. At ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iyatin natin kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Pahugtu, Frima. Salamat lakay at Maya Pahugtu ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita, ibating niyayaliwang lugar kay katamong bansa. Ding maragula alon ning dagat ing megpalubog king MV Meridian 3, king dagat ang malapit king Dawahon Island, king Leyte agpang king inisyal na investigasyon ning Philippine Coast Guard. Aduang pulot waluing meligtas king aksidente, kabang alida pa rin akakit o ikit ning metong pagtripulante ning cargo vessel. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Padayon gihapong gipangita ang nawagta nga crane operator sa nalunod nga cargo vessel sa sakop sa kadagatan sa Bohol ug Leyte ni adtong Martes sa gabii. Base sa inisyal nga investigasyon sa Philippine Coast Guard, pasado alas 2 sa hapon human nigikan sa Cebu City ang MV Meridian 3 padulong sa Tacloban City nga nakasinati og dagkong bawd sa parte sa Dawahon Island. Duty niya yun talagang binayo talaga sila ng alon talaga at saka ng hangin. Yan nangyari, ang ng shipmate, sa sobrang lakas daw ng alon talaga at saka hangin, hindi na nakayanan talaga ng barko. Actually, ang plano niya, mag-take shelter daw sila. Wala kasugakod ang barko sa mga dagkong bawd, hangtod ni takilid hinungdan sa pagalunod ni ini. Naluwas sa Coast Guard ang 28 ka militante sa cargo ship ug dali kining gipaubos sa stress debriefing. Samtang usa ang wala pa mapalgi nga giila nga si Benjamin Orola. Og padayunon sa PCG ang search and rescue operation kang Orola kung maayo na ang tempo sa dagat. Samtang nagpahimangno sab ang PCG sa tanang manglawigay nga mas maayong sutaon usa ang kahimtang sa agi ang ruta padulong sa destinasyon. Then, sa mga barko, kaya passenger na vessel na bumabiyahe, although walang gale warning, may gale warning,
Pero dapat i-assess din natin kung ano yung dagat, yung alon ba. Kasi kung wala namang misa, walang gale warning, pero kung makikita naman natin, may alon, kung kakayanin ba ng barko nila, sige, okay lang. Pero kung nakita nila medyo alanganin na, ibalik nila. Pero Padayon ang pagsusi sa Coast Guard sa posibleng oil spill kung diin nalunod ang barko. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Manawagan lading Hortelano king Negros Occidental king gobyerno nagawalang paralan tungkol king pamagtas na ning importasyon ning mayumo king bansa uli na ning kalakalaling mamamatene ing sugar industry king probinsya. Ining balita ng Lalaine Moreno. Naglabot na sa halos 300,000 katonelada sang kalamay ang gina-import sa aton nga pungsod sa tuig 2015 kag 2016. Mas mataas ini sang 3 ka beses sa gin-import halin sa 2011 hasta 2014 nga naglabot lamang sa 77,000 katonelada kada tuig. Halos 90% naman sa mga beverage company sa pungsod ang nagagamit sa mga imported sugar o high fructose corn syrup. So dako nga bagay ini sa pagkadula sang merkado sang aton mga magagmay nga mga planters, farmers kag mga agrarian reform beneficiary. Bangod sini apektado sang mataas nga importation sang kalamay ang halos 800,000 ka local farmers sa Negros Occidental. Suno sa ila, 15% nga kita sa produksyon sang kalamay sa pungsod ang nagakadula kada tuig. Kung padayon nga magtaas ang sugar importation, madula ang industriya sang kalamay sa probinsya. Gani nagapanawagan ang grupo nga National Federation of Sugar Workers o NFSW sa gobyerno nga gilayon nga ipauntat ang pag-import sang high fructose corn syrup. Agod i-pressure todo ang gobyerno kag i-boycott ang mga produkto sining nagagamit sa mga imported sugar-based product nga nagawasak o kung magawasak sa industriya naton. Ang Negros Occidental ang gintig-uluhan nga sugar bowl of the Philippines bangod halos 60% nga kalamay sa pungsod ang nagahalin diri. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. At yan kay katamong balita, bating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Mga damit na habi sa Mindanao ang isinuot ng mga kandidata ng Miss Universe sa kanilang pagdalaw sa Davao City. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Sa halip na ang kani-kanilang sariling national costumes, mga damit na tunay na tatak Mindanao ang ibinihis ng 29 na kandidata ng Miss Universe 2016 sa ginanap na Mindanao Tapestry Fashion Show kagabi sa Davao City. Ang telang ginamit sa mga damit na isinuot ng mga naggagandahang kandidata ay likha mismo ng mga weavers mula sa Mindanao. At ang kilalang fashion designer naman na si Rene Salud ang nagdesenyo ng mga ito. I went around Mindanao. I made a research on the different fabrics. I talked to a lot of weavers. And I integralized myself to be the traditional Mindanao person so I could get the feel and the culture of Mindanao. The highlight of the Davao show is basically the fabrics of Mindanao that in spite of being as ethnic, so to speak, pwede siyang gamitin sa contemporary design. And itong mga yung mga gagamitin nila, ang gumawa talaga ay mga tribes people of Mindanao. And that's Naging crowd favorite sa pagtatanghal sina Miss China, Miss USA, Miss Russia, Miss Venezuela, at ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina. Nagpasalamat naman ang mga manghahabi sa Mindanao na naging bahagi ng event ang kanilang mga produkto. Really a promotion para sa mga katutubo. Lalo hindi lang kami natiboli, kundi lahat ng mga katutubo sa buong Mindanao. At this is the world event Isa ito sa world event kung saan nare-recognize yung Mindanao Tapestry, yung Mindanao Weaves, yung Mindanao Artist. Ganoon mo. Ang sarap daw ng feeling niya.
Dumon sa No, yung dinero, umunto legal duni. Masayang-masaya siya kasi kasama siya. 3 buwan ang ginugugol ng isang manghahabing tibuli bago makabuo ng tinalak cloth na may habang 4 hanggang 8 metro. Umaasa ang Mindanao Weavers na marami pang mga katulad na event ang magaganap sa rehiyon. Nagsagayon ay maipakita ng mga ito ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto na inaasahang makatutulong sa pag-unlad ng garments industry sa Mindanao. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Alas 9 na raang detainees ng BJMP Antipolo City, Rizal ang natulungan sa libreng medical, dental at legal mission ng UNTV at members Church of God International. May report si Jenica Cruz. Kasama ang medical team, mga volunteer doctors and staff at ilang abogado. Tinungo ng UNTV ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Antipolo City, Rizal. Napag-alaman ng grupo na marami sa mga inmates dito ang mayroong iba't ibang karamdaman tulad ng ubo, sipon at mga sakit sa balat. Yung sa ngayon natin, nagbago yung trend niya, more on cardiovascular diseases, tapos mga kidney problems, yan. Hindi naman kasi natin totally na-eradicate kasi masyado silang marami. So, tapos ngayon, onti na rin lang yung mga may sakit sa balat, mga usually nagrereklamo sila, nahihirapan silang huminga kasi mainit sa loob. Kaya naman laking tuwa ng mahigit 1,000 detainees dito nang magsagawa ang UNTV katuwang ang members Church of God International ng libreng medical mission para sa kanila. Umabot sa halos 9 na raang inmates ang napaglingkuran sa libreng medical, optical at dental services. Mayroon ding nabigyan ng libreng gamot at natulungan sa kani-kanilang problemang legal. Nagpapasalamat naman ang BJMP Antipolo City dahil sa walang sawang pagtulong ng grupo at sa pagbibigay ng atensyong medikal sa mga kababayan natin na nasa kulungan. Yes, nagpapasalamat po ako sa pamunuan po nauna ng UNTV. Kayo po yung katuwang namin na magpakita po sa labas. Ang kulungan po hindi lugar po ng masasamang tao. Wag po sana natin silang tratuhin kriminal, wag po sana silang itakwil sa society natin. Kung bagkos, tulungan nyo po kami. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel Razon sa mga ganitong pagkakataon. Higit sa lahat po kay Brother Eli Soriano. Maraming salamat po. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!